Imagine mo, Brother Glenn, habang naghihirap ang taong bayan, dun sa party, maliban na sa sobrang talagang fabulous yung mga food nila, then may paraffle sila na 500,000 pesos. Okay? Magpaparaffle yung leader ng 500,000 para sa mga congressman na to. That's the height of insensitivity. Alam nyo mga kababayan, kayong nanonood dito sa video na to, magkano lang ba ang kanyon yung gastusin para sa Noche Buena ngayong gabi? Magpaparabol ka ng 500,000 sa mga taong meron naman pera. Hindi lang meron pera, magnanakaw pa. Malaki ang sahod, malaki ang MOOE. They have everything in this world. Samantalang ang tao, ang ordinaryong mamamayan, kayo, most of our people, doon na sila namimili. Adalas, Mr. Romualdez, I should not be calling you speaker because you do not deserve it anyway. Hindi mo ba nakita kung ano ang kinakain na pang-Noche Buena ng mga tao mo sa Tacloban? Na yun lang ang kaya nila, yung tinapay, yung ketchup, konting sauce at... Ito nga mga kababayan, sa kabila ng kahirapan ng nararasan ng marami Pilipino na gawa ni Martin Romualdez na magpa-raffle ng 500,000 pesos sa mga kapwa kongresista. Anong meron itong mga ilang kongresista? Walang puso, ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. So, Attorney Glenn or Brother Glenn na lang. Okay, kasi ayaw mo patawag ng attorney. Yes, Brother Ate Claire. Yeah, so, I don't know if you're updated sa mga eksena. I know you're busy with your, sa mga kaso mo dyan na hinaharap, mga kliyente at kung ano pa. Ang una kong gustong ipaalam sa'yo, I don't know kung narinig mo na to, kung napanood mo na yung vlog ko kanina, this is all about yung mga party-party sa Kongreso at party sa mga hotels kung saan ay nagkakainan yung, ay kwento ko na lang, bumibili ng mga girlaloo, okay, itong si Sandro at ang mga congressman para, pag piyestahan nila and syempre ang kapalit nun ay pera. So yun yung vlog ko po kanina, brother. But ito, may additional tayo na information regarding pa rin sa Christmas party nila. Ito particular dito si Speaker Tambaloslos o si Romualdez. So napag-alaman natin sa ating puting ahas na imagine mo, Brother Glenn, habang naghihirap ang taong bayan, dun sa party, maliban na sa sobrang talagang fabulous yung mga food nila, then may paraffle sila na 500,000 pesos. Okay? 500,000 pesos and trip abroad. So ikaw dati kang congressman, 'di ba? Ikaw ba, brother, kung isa kang congressman nung panahon mo, may mga ganyan kayo? Actually, I declare mga kababayan, sa panahon po ni Joe De Venecia, kalahati po kasi ng term si Joe De Venecia yung speaker, and then napalitan po siya ni Prospero Nograles. In both, itong dalawang speakers na to, wala pong ganong party. I did not recall that we were invited to a party kung saan nagra-raffle ng limpak-limpak na pera at namimigay ng mga babae. Wala pong ganon sa panahon ni Speaker Joe De Venecia and Speaker Prospero Nograles. I think dito lang to sa panahon ni Tambaloslos. Anyway, he's well known as being Tambaloslos. So pangalanan na lang natin siya as Tambaloslos. And exactly, Tambaloslos nga. For what he is doing. And go ahead. You know, I declare mga kababayan, this is the height of insensitivity, di ba? Mamimigay ka ng 500,000 na paraffle para sa mga mananalong congressman. Marami naman silang pera di ba? Yeah. Most of them, most of them, not all of them, ay mga magnanakaw. And malaki ang sahod nila, 500,000 a month. Meron pa silang MOOE, that's almost 1 million or maybe more. More than that. And then magpaparaffle yung leader ng 500,000 para sa mga congressman na to. That's the height of insensitivity. Alam nyo mga kababayan, kayong nanonood dito sa video na to, magkano lang ba ang kanyon yung gastusin para sa Noche Buena ngayong gabi?
Tandaan nyo yan. Magkano lang ba? Alam mo, when I was in the private sector before ako naging congressman, I was working in a supermarket. Ng mga ganitong panahon, ang daming tao, di ba? Ang daming tao namimili, last minute buying. Actually, last minute silang namimili because yun lang yung time nagkakaroon sila ng pera. Di ba? Pag-usapan natin yung estado ng ating bansa, andi kumpara natin dito sa aksyon ng mga leader kuno ng ating bansa. Siyempre, pinili sila ni Smartmatic, di ba? That's what we are fighting for, na matanggal itong Smartmatic para maging malinis yung eleksyon natin. At ang uupo ay yung mga sensitive to the sensibilities and the plight of our people. Kasi ito, hindi. Nakikita ninyo, magpaparabol ka ng 500,000 sa mga taong meron namang pera. Hindi lang meron pera, magnanakaw pa. Malaki ang sahod, malaki ang MOOE. They have everything in this world. Samantalang ang tao, ang ordinaryong mamamayan, kayo, most of our people, doon na sila namimili at the last minute because doon lang sila nagkakaroon ng pera. At alam nyo ba kung anong binibili nila? I know that because I was there. Yung mga taga-biliran, they know that. Nakikita nila ako doon eh. Ang binibili nila, tinapay at spaghetti. Di ba? Yeah. Yun lang yun eh. Yun lang yun ang kaya na lang bilhin eh. Yung spaghetti na Del Monte, buti pa kung Del Monte, meron pang Fiesta na brand. Meron Fiesta yung mura. Oo. Oh, yung pasta na Fiesta, mura yun. Tapos bibili lang sila ng hotdog or well, of course, makaka-afford. Well, they will choose Pure Foods. Otherwise, they will choose the lower end, or lower brand. Yeah. Ay, hindi. We're talking about sa supermarket pala. At madalas yan na, brother, ang binibili pa nila, hindi talaga pure sauce. Minahaluan ng ketchup kasi mas mura yung ketchup, tama? Yeah, totoo yan. Meron yung ketchup, then konting sauce, and then pasta, and then tinapay, yung loaf, yung bread. Yeah. Hindi yung pa gardenia yan, ha? Yung tawag na sa atin, tasty bread. Yung tawag tasty. Yung tasty bread. Hindi, well, of course, pag doon ka sa 7-Eleven, that's gardenia. May brand yan. Mas mahal yan. Pero ang bibili na yung tinapay, imagine mo, I direct this to Speaker, Mr. Romualdez. I should not be calling you speaker because you do not deserve it anyway. Hindi mo ba nakita kung ano ang kinakain na pangnutsibena ng mga tao mo sa Tacloban? Na yun lang ang kaya nila, yung tinapay, yung ketchup, konting sauce at pasta. Hindi nila kayang kumain ng sumptuous food like you do. Tapos magpaparaffle ka pa dun sa mga taong kung binigay nyo na lang kaya yun, di ba? Kung binigay nyo na lang kaya yun, yung pinaraffle ninyo, binigay nyo na lang kaya yun sa mga taong mas nangangailangan. Because doing that is the height of insensitivity. Wala silang pakialam kung ano yung estado ng taong bayan, especially during these holidays, di ba? Tapos yung party. Party na sinabi mo, Ate Claire, mga kababayan, yung nagdala si Sandro ng mga kalapating mababang lipad. Yun na lang. Beauty queen daw ito. Kalapating mababang lipad. Actually, mga kababayan, natandaan ko po yan. Merong kapareho yan. Merong kapareho yan sa panahon ni Pope Alexander VI. Sa panahon ng Santo Papa na si Pope Alexander VI. Ang pangalan po actually niya is Rodrigo Borgia. He is Spanish. Si Rodrigo Borgia ay abogado yan siya dati doon sa Espanya, and then naging Santo Papa ang kanyang uncle. So nang naging Santo Papa ang kanyang uncle, ginawa siyang kardinal. And he rose from the ranks until he became the Pope. So binili niya yung pagka-Santo Papa, sinuhulan niya yung mga kardinal para siyang iboto. And then, there was one party na nagpa-party siya ang Santo Papa mismo, nagpa-party siya ng mga kardinal doon at nagdala yung kanyang anak ng mga babaeng mababa ang lipad. Mga babae at lalaki. Babae at lalaki ito, halo-halo. So, nagparty sila doon, nagkaroon ng orgy, and it's one for the books. Yan yung and then eventually, sinabi ko kanina doon. Hindi ko pa napanood yung vlog ko. Sinabi ko kanina na nag-orgy sila, nagsiswing. Anyway, grabe. Kaya nga, Ate Claire, mga kababayan, natandaan ko yung parallelism
natandaan ko yung parallelism ng ito, si Rodrigo Borgia, Santo Papa Pope Alexander VI. I think he became Pope in 1490 until 1502. Oh, mga 12 years lang yata siya kung hindi ko malimutan yung dates. 1490 to 1502. So, nung namatay siya, I think malapit na after a few months or years doon sa yung party na yon na naglagay siya ng mga yung mga babaeng bayaran at mga lalaki din. Babae at lalaki yun eh. Catering to the carnal desires of the cardinals. Yeah. So, nung namatay si Pope Alexander VI, marami siyang kalaban. Nag-bloat yung kanyang katawan. So, sana matandaan ito ni Martin Romualdez at Sandro Marcos. Yeah. At the height of their power, they were everything. They were everything. They control everything, the Papal States. Kung namatay na po si Pope Alexander VI, nag-bloat yung kanyang katawan, hindi na kumasa doon sa kabaong. At mabaho, nirap siya ng carpet at isiniksik doon sa kanyang kabaong at nilibing. But of course, ang kanyang libingan ay nasa loob ng St. Peter's Square. Nakita ko po yun nung pumunta pa ko, dinala ko ni Ate Fatima doon sa loob ng St. Peter's Square. Nakita ko, this Pope. This one is the most colorful popes of all. Rodrigo Borgia, Pope Alexander VI. So nakita ko lang yung parallelism. So we learned again, alam mo yung mga palangga, sabi ko nga sa inyo, pag ang kausap mo ay talagang magaling at matalino at may pagmamahal sa bayan, marami kang matututunan. Kaya we have to surround ourselves sa mga katulad ni Attorney Glenn Chong. Not only that, kasi yung puso niya para talaga sa laban nating lahat. Dahil siya yung sa, di ba, yung sa Smartmatic na laban natin. Yun nga, brother, kaya nga galit na galit ako kanina, kaya gusto kong gamitin tong wand mo. Ano ba yung binigay mo sa akin? Galit na galit ako kanina, so parang gusto ko na sila talagang, mukhang epektibo actually yung bigay mo. That's the doll. Yeah, the I think that's the doll, right? The voodoo doll? This is the voodoo doll. Ginagamit ko to, vlog ako para, alam ko may power to, yung regalo mo. Actually, Ate Claire, pinagmamalaki kita sa kapatid ko, yung doktor kong kapatid, umuwi siya rito, magkasama kami, nanay, tatay ko, kasi yung tatay ko birthday December 20, yung nanay ko ang birthday is December 25. So, kasama kami, pinakita doon sa kanya. Sabi ko, yan, that one, binigay ko kay Ate Claire yan. Regalo ko sa kanya. Ayan, ginagamit na niya. Siguro, epektibo. Natawa yung kapatid ko. Yeah, epektibo. Ate Claire, ganito. Bibigyan pa kita ng isang voodoo doll. Kontakin ko muna yung kaibigan kong archaeologist doon sa Argentina. Baka makakuha pa tayo ng voodoo doll na mas malaki, na mas epektibo. Kasi sabi mo mukhang epektibo yan eh. Gusto ko sana yung voodoo doll na yung butod, yung malaki ang tiyan. Anyway, so yeah, actually, brother, hindi talagang nakakagalit yung mga kababayan natin walang pang Noche Buena, yung iba, katulad na pag-usapan natin, nagtsatsaga lang sa konting spaghetti, may ketchup, konting hotdog, dahil sa talagang talamak na pagnanakaw sa kaba ng bayan. So, yun, ito nga yung 500,000 na paraffol, talagang walang habas sila kung gastusin yung pera natin. So, that's why we're here. Obviously, Ate Claire, mga kababayan, hindi nila pera yan. Kasi kahit pera nila yan, kung pera nila yan, hindi nila ibibigay yan. Alam mo naman, a person who is greedy will always be greedy. Hindi niya kayang ibigay yung perang galing sa kanya. Kung mamibigay man siya, ninakaw niya yun. O hindi niya pera yun. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.